Magandang gabi mga mahal kong kaibigan. Ngayon ay matututuhan natin kung paano mabilis at ligtas na alisin ang pananakit ng likod sa inyong tahanan sa loob ng 5 minuto, 6 hanggang 7 minuto. Maximum na 10 minuto ng mabilis, mabisa at walang sakit. Walang problema. Sa pangkalahatan para rito, kailangan natin ang kalamnan. Ang lumbar-lumbar muscle. Matatagpuan ito sa loob. Ang mga taong nagsasalita tungkol sa malalim na kalamnan, dapat nilang unahin ang kalamnan na lumbar-lumbar, 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 lumbar-lumbar. Ito sa tayo matatagpuan sa ganitong paraan, interesante. Matatagpuan ito rito. Lahat ng pangunahing kalamnan ay nandito. Narito ito sa panig na ito. Ito ay nasa kabilang panig, direkta sa kanya. Pati na rin ang buttocks. Nagmumula ito sa lumbar region, mula rito, mula sa mga transverse processes at dito, dito, dito. Nakakabit ito sa hip bone o ikpo ng femur. At ang ikalawang bahagi ay ang subcostal part. Ito ay nagsisimula mula dito, mula sa bahaging ito. Ito ang lahat ng lugar na pinupunan nito. At ang kawili-wili pa, hindi ito sasakit. Hindi ka kailanman makakaramdam ng pananakit dito. Kapag sumakit ito, sasakit ito. Ito ang bahagi ng spine na pinakamadalas na sumasakit. Dito ang bahagi na pinakamadalas na sumasakit sa lumbar region, sa isang panig. Ngunit kung minsan mula sa dalawang panig, kapag mula sa dalawang panig sila ay nasa isang napakasakit na kalagayan. Halimbawa, ang kaliwa ay nasa napakasakit na kalagayan at ang kanan ay nasa isang kalungkutan. Sila ay nasa ganitong kalagayan kaya mananakit sa parehong panig. Hindi ganito, hindi na siya makapagtrabaho. Anong mga sintomas ang mayroon nito? Una sa lahat, kapag umupo ka, mahirap na makabangon. Ang iyong spine ay nagsisimulang sumakit. Maaaring mula sa isang panig, maaaring mula sa dalawang panig at masakit ito. Madalas na ito ay direkta sa isang linya. Tulad nito, isang krus na hangin na kasukasuan, mukhang tao rin na masakit kapag may problema sa kalamnan na ito at bihira itong mangyari. Minsan ay nangyayari rin ito dito sa bahaging ito ng hita, dito mismo. Ang kalamnan na ito na ay tuloy-tuloy na sasakit. Ito ang mga lugar kung saan ito ay nakakabit kapag ito ay nag-stretch. Ngunit kapag ito ay nagkakaroon ng spasm, ito ay maaaring magkaroon din ng pananakit, ngunit bihira itong mangyari. Na kung saan ito ay sobrang na-develop na mayroong isang bagay na nagsisimulang magbigay. Madalas na nangyayari na ang mga problema ay nagsisimula dahil sa panghihina. At kapag ito ay humina, magsisimula itong mabawasan, hindi lamang sa kapal, ngunit pati na rin sa haba, ay unti-unting nagsisimulang mabawasan. At pagkatapos ng ilang pisikal na stress, bigla ang mga galaw, ito ay nagsisimulang mapinsala. Ang fascia nito ay nagsisimulang mag-stretch at ang lahat ng mga lugar na kung saan ito ay nakakabit ay magsisimulang sumakit. Kahit na ang ganitong uri ng sakit sa joint ay maaaring mangyari, tulad ng mga intervertebral cross-under joints. Mahirap yumuko. Hindi makakayuko kapag ang kalamnan na ito ay gumagana. Mahirap humiga ng patihaya. Mahirap bumangon o nakakaramdam ka ng pananakita sa spine o hindi mo man lang magawa ang kilos na ito. Ang kahinaan ng kalamnan parang mahina ang pagdiin. Sa katunayan, ang kalamnan mismo ay hindi magagawa ang kilos na ito. Ano ang gagawin? Una, kailangan mong subukan na mag-ensayo at ipapakita ko ang ehersisyo na unti-unti mula sa madali hanggang sa mas mahirap na. At ito ang simula ng ehersisyo para sa mga may pananakit ng likod, kahit na may pananakit sa lower back, halimbawa. Simulang gawin ang ehersisyo na ito. Hindi ito magiging mas masahol kung hindi ito magiging mas madali. Ibig sabihin may problema dito kung mas magiging madali pagkatapos ng mga ehersisyo na ito, ibig sabihin ay may problema. Sa pangkalahatan, ang unang ehersisyo ay nakahiga, tulad ng gusto nating lahat. Humiga ng ganito ng patihaya at simpleng itaas ang paa. Itaas dito, hindi sa gilid kundi diretso sa harap mo. Ganito, itaas pagkatapos ay ibaba. Kung talagang mahirap, itaas at tuluyan mong ibaba. Pagkatapos ay bahagyang magpahinga
at ulitin ang kilos na ito. Kung nararamdaman mo na ang kumpiyansa sa sarili, magtiwala ka sa sarili mo. Huwag mong lubos na ibaba ang paa mo. Kung walang espesyal na stress o hindi mo nararamdaman ang anuman, simulan mo nang gawing mahirap. Ilipat ang paa ng kaunti sa gilid. Tulad nito, ilipat dito. Para ang paa mo ay medyo nasa labas ng buto na ito o ang talampakan ay nasa isang linya. Pero kung mas malayo mo itong ilalagay sa labas, sa buto na ito, dito ito. Ang itaas, ang harap na axis ng subluxation bone. Kung gagamitin ang mga pang-agham na mga terminong medikal, ganito, umurong ka sa gilid at ito ang galaw na gagawin mo. Sa mga taong may mahinang kalamnan, kapag itataas mo na ang iyong paa, ang kabilang kalahati ng iyong balakang ay tataas ng ganito. Ganitong klaseng galaw ang magaganap. Ganito. Ibig sabihin, itong kalahati ng balakang ay tataas ng ganito. Sa mga taong ayos ang lahat, itataas mo ito. Ang balakang mo ay mananatiling nasa lugar kung mapapansin mo na ang balakang mo ay tumaas ng ganito. Ganito ang gawin mo. Maghanap ka ng unan sa bahay ninyo. At ilalagay mo ito sa ilalim ng parting ito sa parehong bahagi. Ilagay mo ito ng ganito, eksakto, pareho, ganito, hop, at yun na. Ang balakang mo ay magsisimula ng umikot. At ganito mo ito sasanayin. Ganito rin. At kung mabigat, hindi mo na kailangan ng itaas ito ng sobrang taas dahil kung itataas mo ito ng sobrang taas, wala na itong magiging bigat sa kanya. Ibig sabihin, gamit ang bigat ng binti mo, sasanayin mo ito. Ito ang magiging pangalang yugto ng pagsasanay na magiging madali na para sa iyo. Pero sa prinsipyo, para mawala ang pananakit sa iyong lower back, ang dalawang ehersisyo na ginagawa mo ay magiging sapat na para mawala ang pananakit. Ang lakas ng kalamnan na ito. Kung kaya nitong itaas ang iyong paa ng ganito, ibig sabihin ay kaya nitong suportahan ang iyong spine at magiging madali na tumungo ng kaunti. Kung gusto mo nang tumayo habang nakahiga, oo, mula sa posisyon ng pagkahiga, may problema ka, mahirap tumayo. Ito ay mas mahirap na ehersisyo pero ipapakita ko ito mamaya. Kaya ang una, itaas natin ang paa natin sa harap. Ang pangalawa, itaas natin ang paa natin ng kaunti sa gilid kung mabigat. Kapag umiikot ito sa ilalim ng iyong puwet, maglagay ng unan. Ang ikatlo ay makaunting bigat. Para rito ay maaari kang gumamit ng isang goma, halimbawa tulad nito. Maaari mong subukan muna nang wala ito. Sa isang nakatagilid na posisyon, itaas ang iyong paa, kung walang bigat, kumuha ng goma at ikabit sa isang paa. Ikabit ng ganito. Tumayo, itaas ang paa dito, ibaba, itaas, ibaba, itaas, ibaba. Ito ang susunod na hakbang. Mag-e-ensayo ka. Habang mas tumitigas ang goma, mas malaki ang bigat na ibinibigay nito. At ito, lahat ng ito, mga ganitong mga pangunahing ehersisyo. Ngunit higit sa lahat, gusto ko ang ehersisyong ito na ipapakita ko ngayon. Subukan mo rin ito. Suriin mo. Paniguradong hindi mo pa ito nasusubukan. Tingnan mo. Sa kabuuan, ito ay eksakto pagkatapos mong suriin kung madali mong nagagawa ang lahat ng ito, agad na gawin ito. Kung mayroong mahirap sa mga ito, unahin mo muna ito. Ito ang pinakamaganda, pinakamataas na kategorya. Ang pinakamahusay na ehersisyo, tingnan mo. Humiga ka ng patihaya at ilagay ang isang paa sa kabilang paa at ngayon ang ibaba. Itaas ang paa na nasa ilalim, tulad ng ganito. Itaas, ibaba, itaas, ibaba, itaas, ibaba. At dito, maramdaman ang mabigat na bigat dito, mula sa isang panig sa kabilang panig, ngunit pareho lang. Kung madali mong nagagawa ito, huwag mong bitawan hanggang sa huli. Kung medyo mahirap, subukan mo hanggang sa huli. Naintindihan mo ba? Ang paa na ito na nakapatong sa taas, hindi mo ito inilalagay na ganito lang? Oo. Tulad ng sa harap ng telebisyon, nasanay ka na magpahinga, pero bahagyang i-bend ito at itaas. At dito,
ang buong bigat ng paa na kailangan mong itaas. At dito, automatic na mangyayari na ang pangalawang paa ay bahagyang nagtutulak din. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga taong gumagawa ng ehersisyo na ito. Ang kasukasuan ay nagkakaroon ng tunog. May ilan na hindi gusto na may tunog ito kung ikaw ay ganito. Nagdudulot ito ng ilang hindi kagandahang pakiramdam. Pero kapag umiikot ang kasukasuan, ito rin ay isang magandang ehersisyo dahil madalas na ang mga tunog na ito ay dahil sa kahinaan ng lumbar muscles. Kaya subukan mo ang ehersisyong ito at isulat mo kung nagustuhan mo ito o hindi sa mga komento. Kung nagustuhan mo, isulat mo. Kung hindi mo nagustuhan, baka hindi mo na kailangang magsulat at huwag ka na lang magpakita sa susunod. Sige, hanggang sa muli nating pagkikita.